hindi ko alam kung kailan po ako makakabalik dito sa Sydney or kung babalik pa ako dito sa Sydney. Sobrang mamimiss ko yung place na to. Ito yung naging tahanan namin for the past 2.5 years. Since day one namin dito sa Australia. Welcome to Australia! Akala ko talaga kahapon tapos na akong mag-pack ng mga bagahe namin. Pero hindi pa pala. But this is the final. Except for this one, may mga idadagdag pa ako dito. So, ito yung aming mga luggage. Itong beige na to, mas maliit. Yan ang dadalhin ko sa aking 2 days na Melbourne work-related trip. Pero, dala ko din to going to NZ. Kaya, pang ano yan, mga pang 5 days na damit ang laman niya. And, ito din, black na to. Tsaka ito, mga gamit namin for our New Zealand. And this one, itong red na to, puro gamit ko lang guys ang laman nito. At ito ang aking maleta going to Adelaide. May mga idadagdag pa ako dito kasi actually hindi pa siya ganun ka hindi pa siya umabot ng 23 kilos. So etong dalawang to, dalhin ko to sa Adelaide. And marami pa akong gamit. Dami pa. Pero yung mga damit ko na spring and summer, naiiwan muna dito at isasend na lang sa akin yun. Sakit ng likod ko pagpapak na ng mga gamit. So, dito muna tayo guys. Kasi si Ren ay nagtatrabaho. Maaabala siya kapag nandun ako. Pasama na akong mag-pack. So, yan guys. Story time tayo. Habang ako ay nagsasaing. Kaya doon na lang sa labas. Ay, doon na lang pala sa labas. I'm going out. Hi guys! Welcome back to my vlog. Kumusta kayo? Grabe, tagal kong hindi nag-upload. It's been a month since my last vlog. At yung huling upload ko ay January pa po yun. So yun, kumusta ba? Life update tayo ngayon. Story time. Kamusta na bang buhay dito sa Australia? Yun, okay naman po kami ni Ren. Si Ren, busy working. Kaya lumabas ako dito. Kasi magtatrabaho siya. Ayoko maabala siya. Sabi ko nga mag-vlog ako ngayon kasi kailangan ko nang mag-update. Dahil sa mga nakalipas na weeks, yung mga naging kaibigan na natin sa YouTube, yan, mga taga dito sa Sydney, yung mga nakakasalubong ko po na ngamusta, bumabati sa akin. No? So, nagtatanong na rin sila, ba't hindi daw ako nag-upload, wala daw akong masyadong update nga. And ang tagal na, January pa yun yung huling upload ko. Talaga nagpahinga po muna ako. Sobrang busy nitong mga nakaraang araw. Ang daming
nangyari. Nagkasakatin po ulit ako ilang beses. Akong nagpabalik-balik din sa doktor, nagpa-check up, CT scan, ayan, blood test, and good news, so okay naman po. Ngayon okay na ako. Konting ingat lang talaga, and ang payo sa akin ng doktor huwag masyadong magpagod sa trabaho, and kayo din guys, ingatan niyo yung sarili niyo. Don't work too hard. Take care of yourself. Kailangan priority natin ang sarili natin, especially our health, physically and mentally. Dapat priority natin yan. So yan, life update, kamusta na po? As you see, sa aking intro ay nag-e-empake ako ng mga gamit namin. Kasi for this month, meron kaming trip ni Ren. Meron kaming holiday sa New Zealand. Alam niyo naman yon kasi na-share ko na rin sa inyo, di ba, na nag-grant yung aming New Zealand visitor visa. And I'm so excited to see my best friend and her family. Next week na po yung flight namin. Itong darating na week na to. So, yung ibang mga maleta, actually, ang daming hindi naniniwala kasi nung April 1, nag-share ako ng story na meron akong 5 flights to catch this month. And tinatawanan lang nila kasi alakala nila April Fool's Day. Pero, totoo talaga yon. It's not a prank. So, next week, meron akong flight going to Melbourne. Babalik po ulit ako ng Melbourne. At yung pagbabalik ko sa Melbourne, akala ko magkakaroon ako ng chance na makapag-explore doon, makalibot man lang doon sa city. Pero hindi. Kasi work-related trip yun. So papunta ako doon ng hapon. And then, kinabukasan ng gabi, babalik na rin ako ng Sydney. And yung maghapon na dadaan na yon ay work-related yun. So, wala talagang time. And pagbalik ko ng Sydney, matutulog lang ako. And then the following day ay flight namin ni Ren going to Christchurch sa NZ. At 8 days kami doon. Pag balik ko dito, may work ako ng ilang araw. And then, I'm going to catch another flight na naman, and this time hindi ko alam kung kailan po ako makakabalik dito sa Sydney or kung babalik pa ako dito sa Sydney. So this month ay ilang weeks na lang kung tutuusin ang i-stay ko dito sa Sydney kasi meron pa akong holiday outside Australia. So pagbalik ko galing ng New Zealand, mga less than a week na ako mag-stay dito sa Sydney at pupunta po ako ng Adelaide. So yes, mag-move ako ng Adelaide, South Australia. Hello sa mga taga South Australia dyan. See you there. Pero ang nakakasad nito guys ay hindi ko pa kasama si Ren. So ako pa lang po mag-isa ang pupunta ng Adelaide. I'm not sure when makakasunod sa akin or makaka-join si Ren sa akin sa Adelaide. But for sure, yan, susunod po siya sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Yan. Hindi naman kami papayag na matagal kaming hindi magkasama. Actually, ngayon pa lang guys, nagkakaroon na ako ng separation anxiety kasi this will be the first time na magkakahiwalay po kami ng asawa ko ng ganong kahabang panahon. Pinakamatagal na namin guys na hindi magkasama ay 1 week. Yes, 1 week. Yun na yung bagong kasal kami na sa Manila siya nag-work sa Makati, and then ako nag-resign kasi ako sa trabaho ko, so doon ako nag-stay muna sa parents ko. And may business kasi ako nung dati, meron akong canteen business dati.
And si Ren, every week siya na umuwi ng Laguna from Makati. Tapos weekend, Sunday, yun, babalik na siya ng Makati. So, ganun yung pinakamatagal namin na hindi nagkakasama or hindi nagkikita. But this time, ang tagal. So, makaabutin ng mga 2 months or 3 months na hindi kami magkasama ng asawa ko. Ayun. So, yan po yung update, life update ko ngayon sa inyo. Sa tagal na hindi ako nag-upload. Nagpahinga lang po ako, naging busy po ako nitong mga nakaraan. At sabi ko, papahinga muna ako sa pag-vlog. Kasi, hindi rin biro guys ang mag-edit talaga ng video. After work, syempre, pagod na. And, wala naman akong something na may i-share sa inyo. Kasi, paulit-ulit lang naman yung nangyayari sa atin dito sa Australia. Bahay, trabaho. Ngayon, pag may pagkakataon, mamamasyal. Kaya lang kasi, ang off namin na rin magkaiba. Siya weekend yung off. Ako weekdays ang off. Nagkataon lang talaga na yung day off ko ay naka-work from home siya. So, sinadya namin yun para magkasama kami sa bahay. Sabay kaming breakfast, mag-lunch, mag-dinner. Pero wala kaming time to go out or go somewhere else. I only have 1 long weekend off in a month. Tapos, natsyempuhan pa yung long weekend ko na yon. Masama ang panahon. So, nag-decide kami na magstay na lang sa bahay. Kaya hindi kami nakakalabas. So yun. Siguro pagdating ko ng Adelaide, ay saka ko na lang i-share sa inyo ang ibang detalye. But for now guys, wish me luck sa aking new adventure, new journey, and kinakabahan ako, sa totoo lang, kinakabahan ako na na-excite at hindi ko din na-expect na ganito kabilis. Actually, ang akala ko nga dapat May pa. Pero mapapaaga. So by last week of April, kailangan ko nang magpunta sa Adelaide. May nakita na rin akong place pala doon, guys. Pero inintay ko pa yung agreement. Short term lang yon. Kasi nga pag mag-join sa akin si Ren, kailangan naming humanap ng place para sa aming dalawa. And ano pa ba? Ayun, baka may alam po kayo na pick up and drop off. Baka kailanganin ko din kasi, or if wala, mag-Uber na lang ako siguro. Mag-Uber na lang ako papunta dun sa pupuntahan kong place. Yung place na tutuluyan ko yun. So, sobrang mamimiss ko yung place na tong bahay. Kasi ito yung naging yan na naman, emotional na naman si Apple. Ito yung naging tahanan namin for the past 2.5 years, since day 1 namin dito sa Australia. And I'm gonna miss Auntie Edith kasi siya talaga yung magsilbing namin ni Ren, nanay dito, pamilya dito sa Sydney. Namimiss ko yung mga friends ko dito kasi 2.5 years. Siyempre may mga naging friends na ako dito. Yan. Namimiss ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito ng Sydney. Pero in my heart, Sydney will always be my second home. Ano ba yan? Sabi ko sa inyo, ngayon pa lang nagkakaroon ako ng separation anxiety. Kung tutuusin lang kasi, parang 2 weeks na lang ako mag-i-stay
dito sa Sydney. So, ngayong week na to, and then, hanggang hanggang 10th, ayan. 10, alis kami ni Ren, punta kami ng New Zealand. And, balik ko dito, one week lang ako, less than a week lang ako dito. Pupunta na ako ng Adelaide. Guys, thank you po sa inyo, sa lahat ng mga nakilala ko dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga favors na binigay niyo sa amin ni Ren, mga naging kaibigan namin dito. Hindi ko na kayo iisa-isahin sa dami niyo, pero hindi ko talaga kayo makakalimutan, and I hope guys na magkita-kita po ulit tayo. Nauusan ako na sasabihin guys, so baka bumaha ng luha dito. So for now, ito lang muna yung update ko sa inyo. Thank you guys for watching. See you on my next vlog in maybe sa airport na. Thank you. Bye.